Nabulabog ang katahimikan sa biglang pagkatok sa pintuan ng silid ni Kapitan Reyes. Captain Reyes! Captain Reyes! Ang tawag ng malakas ng boses. Captain Reyes, are you there? Sir, yes sir. Ang otomatik kong sagot ng kapitan. Sandali lang po sir. Si Colonel Kembao. Ang kabadong bulong ni Vince sa sarili niya. Nanlamig si Jordan at napatigil. Dali-daling inalis ni Vince sa may bibig ni Jordan at tinatupag ang pag-ayos ng kanyang kasuotan. Shh! Huwag ka maingay. Ang hudyat ni Vince kay Jordan. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Huwag kang gagalaw. Tumalima naman ang binata sa takot niya rin. Pinahiga niya ang binata sa kama at tinabunan ng kumot at mga unan. Mabilis na humakbang si Vince papunta sa pintuan. Binuksan ng bahagya lamang at lumabas. Tahimik sa loob ng silid. May konting liwanag lamang na pumapasok sa may siwang ng bintana sa bandang likuran at mahina lang ang ihip ng hangin na nakakalusot dito. Ngunit parang nanginginig si Jordan kahit natatabunan siya ng kumot. Nangingibabaw ang takot. Ilang sandali ang lumipas. Humupa ang malakas na tibok ng puso ni Jordan. Nararamdaman niya ang gaspang ng higaan ng Kapitan Reyes. Sa ilalim ng kumot, unti-unti na rin niyang napapansin ang amoy ng unan. Ng kumot, naaamoy niya ang bakas ng katawan ng Kapitan Reyes. Ang kaparehong amoy na nakasubsob sa ilong niya kanina. Ang amoy na ngayon ay bumabalot sa kanyang katawan. Hindi niya matanto kung gaano katagal siyang nakahiga. Unti-unti niyang binaba ang kumot hanggang dibdib niya para makahinga. Napaidlip si Jordan. Hindi na niya namalayan ang pagbalik ng Kapitan Reyes sa silid. Unti-unti siyang nagising nang may naramdaman na may mainit na nakakakiliting haplos sa dibdib niya. Minulat niya ang nakapikit niyang mata. Ang biglang paghila ng kumot pababa at ang kasunod na paghila pababa ng kanyang natitirang saplot. Nagulat ito sa bilis at marahas na galaw ng kapitan. Hinila ni Kapitan Reyes si Jordan nang nakatihaya pa rin hanggang sa paanan ng kama at pinatiklo pang tuhod. Nakatuon ang paningin ni Jordan sa mukha ng kapitan at hindi siya makapalag sa ginagawa sa kanya. Katahimikan ang nanaig sa madilim na silid habang inangkin muli ng kapitan ang mga labi ng binata. Biglang may kumatok sa pintuan. Ngunit tila walang narinig si Jordan. At pilit na hindi pinansin ni Vince ang kumakatok sa pintuan niya. Nagtataka ang taong kumakatok sa kabila ng pintuan. Sigurado niya na may tao sa loob. May kumakaluskos siyang naririnig
at nakapagtataka na hindi sumasagot si Kapitan Reyes. Pagkalipas ng ilang sandali, binago ni Vince ang pwesto nila. Nakapagtataka talaga ang mga tunog na naririnig ng taong kumakatok sa silid ni Kapitan Reyes. Kaya tahimik na lumakad ng patingkayat sa likod ng gusali at sinadyang sumilip sa bintana sa halikuran ng silid ng kapitan. Madilim ang silid. Nakabukas ng bahagya ang bintana. Sapat lamang para matanto ng nanguusyosong mga mata ang katawan ng kapitan. Nakatayo sa gilid ng kama. Sa naghalong anino at konting liwanag mula sa ilaw ng poste, ay naaaninag ang mga ito. Napatigil ito. Sino kaya ang kasama ng kapitan sa loob ng silid? Ang pagtatakang tanong ng taong ito. Lalo pa niyang dinikit ang mga mata niya sa maliit na puwang ng bintana. Sa sangdaling yon, nakapagbitaw din ng boses ang nasa harap ni Vince. Boses ng lalaki. Lalaki ang kasama ni Vince. Ang laking gulat ng taong ito. Nagiba ulit ng pwesto ang dalawa. Humiga si Kapitan Reyes sa kama at pinasakay niya ang binata sa kanya. Bumangon si Jordan at tumalikod sa nakahigang kapitan. At sa isang saglit lamang, nabigla ang taong ito. Kitang-kita niya ang anyo ng binatang nakaupo sa kapitan. Nanlamig ito. Si Colonel Kembao. Nang matanto niya na ang kaisa-isang anak niya, ang pinakamamahal niyang uniko iho, ay kasalukuyang kasiping ng kapitan. Nakapako siya sa puwang sa bintana. Nanigas siya. Para siyang hihimatayin. Sa gulat, sa hiya, sa galit. Parang nandidilim ang paningin niya. Nanghihina, nanlalamig. Nandilim ang pakiramdam ng ama. Pagkatapos nun, umiral muli ang katahimikan. Nilisan na ni Colonel Kembao ang lugar na yon, kung saan nabuwag ang kanyang mundo. Malaking kahihiyan, masahol na kabastusan. Hindi lang sa nakasaksihan niya, kundi ang naging reaksyon niya. Narating niya ang rurok habang pinagmamasdan ng kanyang kaisa-isang anak. Balisa ang ama. Kailangan niyang mag-isip. Ano na ang gagawin niya ngayon? Pero simple lamang alam na gawin niya ng Kapitan Reyes at Jordan. Wala silang imik sa isa't isa. Pareho silang nagbihis. At nang palabas na si Jordan sa pintuan, hinila siya muli ni Kapitan Reyes. Niyapos ng sandali. Binitiwan at pinalabas. Wala ni isang salita ang namutawi at tila alam nila pareho ang hindi dapat pag-usapan pa. Nangyari ang nangyari.